Okay, so ang unang gagawin natin is yung para may alam natin yung roadmap natin. So, una is website audit, Mm. yung training natin, no? So, ang ano yung ah, content ng website audit? So, si technical audit and then content audit and ito lang dalawa, no? Technical tsaka content. Ang tama on page. Mm. Backlink audit. So, ito pangalawa, competitor analysis, no? So, ito muna Okay. yung tackle natin, ha? Okay. So, sa competitor analysis, kailangan natin gumawa ng sheet. So, i-list lang natin, may ano ba kayo? May tools ba kayo? Meron. Anong gamit nyo? Skilled. Ano? Ano po? Ano, skilled. Eskilled. Sa SEO? Sa SEO. Yung ano, gamit niya, yung, ano ba tawag doon? WordPress. Wala siyang SEMrush. Wala po. Yun lang binigay niya sa akin na, ano, na access. So, ito lang, top 3 competitors and URL, website niya. So, sa atin, client natin is Upskills, ULB, Yes, po. and URL niya. So, unahin mo natin to. So, tingnan natin, no? Ang current niya, so, uh, traffic, ano kasi, href lang gamitin natin, no? Href traffic, and uh, total, I mean, total pages, referring domain, total pages, how many services, how many services. Para alam natin yung ano yung gagawin natin. Oh. So, ito, ah, sa href, meron siyang lagyan natin ng ano, organic keyword. Meron siyang 192 na organic keyword, 911 organic traffic. So, referring domain, 81. So, paano ba natin malalaman yung total pages niya? So, ang gagawin natin is, para mas madali, bilangin natin sa sitemap. So, ito,
If mapansin mo meron siyang category site up, hindi na 'to siya kasali, lahat ng mga category, 'no? Ito yung mga taxonomies 'to. So, course category, hindi na yan kasali. Local sitemap, wala na 'to. So, ang bibilangin natin is yung course sitemap. Ito yung mga actual course niya. Page sitemap, yan. So, ang gagawin natin is, gawa tayo ng sheet. So, mamanualin talaga natin, 'no? May copy lang naman. Ah, yan. And then, sa post, na-copy natin sa page na naman. Post site, 'no? I-ano kasi natin 'to, i-feed natin 'to ah, kang ChatGPT. So, course, lagyan ko ng page sitemap. Post sitemap. So, manual 'to na ano, pero 30 URLs. Part na 'to siya ng ano, ng Audit. audit. Course. So, bibilangin natin, actually puwede naman natin bilangin dito. So, dito 30, ito 30 URLs, tsaka page 26, so 56, post 20, 56, 76 na, 76 yung total niya. 76. So ngayon hahanapin natin, ito, total 76. Ilan yung services niya? Actually, mahahanap natin yung services dito sa page sitemap. Meron privacy cookie policy, dapat ano na 'to siya, natanggal, nano index term of service. So, tingnan lang natin. Ito. Bali ito yung category or hub niya, 'no, sa traffic management course. Ito yung hub. Ito yung mga service page, traffic control, traffic management implementation. Ito yung mga ano, so kung i-search natin, traffic control, traffic control, ah, ito, kita mo? Yes, coach. Meron tayong target keyword na traffic control course, Queensland. So, kung i-click natin, sa loob dito meron siyang traffic control renewal,
meron siya another. However, ang keyword natin is traffic control course Queensland. So dapat meron siyang Queensland dito pero sa ano na yan sa audit na yan. Ang goal natin is bilangin muna natin yung mga service pages, no? So ito na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Pero ano kasi ito mga parang cluster na siya or supporting services. Ang mga main talaga niya is ito, yung high risk course, first aid. Ito talaga yung sine-search talaga ng mga keyword first aid course. So, lagay lang natin 14. Ilan yung service areas niya? Ito lang yung nakalagay, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8. Pero hanapin natin baka meron pang hindi na link. Alam ko nag-ano sila, nag-expand Sa si sa Queensland. Check ko lang yung may problem tayo dito, hindi wala siya sa sitemap si location Herbie Bay. Actually, nakuha naman natin siya sa Screaming Frog. Alam mo naman paano gumamit ng Screaming Frog, no? yes, medyo nakalimutan. Balikan mo lang yung video, no? So, i-audit mo yung Screaming Frog and then i-review ko. So, May bayad ba yun, coach, yung ano, may free naman. license? May free. Pero sa configuration, hindi ko pala in-involve yung pang mga images. So ito, sa sitemap, URLs not in sitemap, kita mo, mga location, hindi wala sa sitemap, no? Wala. Pero meron siyang location, 8, ito, 8 location. Yan. Pero problematic siya kasi wala siya ah, sa sitemap. Referring domain, 81. Okay. Ngayon, competitor, paano tayo maghanap ng competitor? So, traffic, uh, training, Queensland, base sa traffic control course or traffic control course. Ah, nag-rank siya, no? Nag-rank naman siya dito, Queensland. Ito yung competitor niya. Try natin yung mas broad. Traffic, oh, Moreton Bay. Meron siya, no? Traffic Management Training Queensland. Ito. Kaya natin gamitin. So, ranking naman siya. Yung course niya. Ito. Tama. So, hanap tayo ng competitors na
Ito. Ang ano kasi no, problem is hindi siya nagla-rank sa mga cities. Sa Morton Bay. Traffic control training. Morton Bay. Nagra-rank pa rin siya. Traffic training. May ano ba kayo previous na mga audit sheet sa yung old na SEO, previous SEO? Wala pong binigay sa akin. Civil construction noon to. Kasi hinahanap natin yung sino yung competitors niya na. So, eto. Top 3 siya. I-search mo nga sa'yo. Kung pang ilan siya. Traffic management course. Sa Google lang, coach. Okay. So, ito yung keyword natin, traffic management course kasi may ano siya, may result siya, may Google Map Pack siya. So, pag may nasa-search nito, try natin, hanapin. Ito, meron siyang ano, traffic management course, Queensland. So, ito yung competitors niya. Si traffic management, tsaka workmate. Yan. So, ngayon, ito naman yung i-audit natin. Pero, ikaw na yung mag-audit, i-review ko sa'yo. I-take note mo, i-send ko dito sa Zoom chat para naman may ano ka, hands-on ka. Ah. So, ganun lang, hanapin natin. Meron pang pangatlo. Yan. Traffic management. Yan din. Ito din. Ito. So, nasend ko sa Zoom chat. Pa-save. Ito yung mga competitors, no? Lagay mo siya dito, ang website name. So, ito, explain ko. So, for example, yung mga competitors mo, mas madami yung referring domain, mas madami yung traffic. So, kung ano yung palidihado tayo, like for example, merong competitor 1, competitor 2, umabot sila ng 120 na referring domain. So, yun yung goal natin na abutin. Gets mo? Right? Yes, coach. So, example, si competitor 1, umabot ng 150 referring domain. So, ano yung difference niya? So, nasa 69, no?
So, need natin ng additional na 69 na referring domain. Ano ba yung referring domain? Ito yung mga backlinks from each website. Iba kasi yung backlink, for example, ito si Global mayroon tayong traffic blog sa iyo. Ito. For example, meron tayong backlink from traffic.com dito. Since relevant siya, so ito yung pinakamaganda na hingan natin ng backlink, no? So binigyan tayo ng ang itong domain na to is counted siya as one referring domain. Pero pag bibigyan niya tayo ng 10 backlink, so it means ang count niyan is 10 backlinks, one referring domain. And so backlinks sa isang website, 10 backlinks sa isang website yung binigay niya. Kung ito, sample magpapakita ko, 'di ba? 295 backlinks, tsaka 81 lang yung referring domain. It means merong 81 website na nagbibigay ng ah, na sum yung backlink niya to 285. So example, ito, training.gov.au, may binigay siya na 2 backlink. Link Center, may binigay siya na 10 na backlink. Na gets mo? Yes po. So, yan yung kaibahan ng backlink, no? Tsaka referring domain. Ito yung referring domain nasa left side. Ito yung mga domains na, ito yung mas importante, no? So, yan, pag mas mataas yung competitor 1, yung goal natin is mas ma, ano natin, mas ma-reach natin yung difference. No? So, total pages naman, lagyan mo lang dito ano yung difference para alam natin ano yung goal, no? So, meron tayong total pages. Ayan. Tama sa ano pa pala? Google Business Profile. So, ito na keyword. Ito lang kasi na keyword ang nag-show ng Google Maps. So, lagyan natin ng note. Ayan. Number 3 siya. Position 3. GBP reviews. Ano pa? 12 photos, no? 19 Everyday yan, coach. photos. Ano? Kailangan everyday may upload. Hindi naman. Ng, Dun sa GBP ng photos. hindi naman. So, siguro mga once a week. Basta may alt text. May I'll text sa geotag. So, GBP photos, kaya natin yan i-outrank in just 1 month. GBP post, yan. So, ito lang kasi yung makikita natin ng GBP photos, 12 reviews niya. Siyempre, panalo tayo, no? Uh, May reviews niya. 323. So, madali lang to. Sa akin, ang strategy natin, siyempre, una, gagamitin natin, audit po muna tayo, di ba?
So, and after natin ma-audit and fix is dun na tayo mag-content writing na lang tayo. Tsaka on optimization, sulat ng content, outreach, kuha ng backlinks, gano'n 'no. So yun na lang ang mga ang gagawin natin. So, ito muna, so sa next discussion natin is dun na tayo sa ano, review natin yung audit mo. What? That's carrot seed. Sino? Balik tayo. That's fruit. GBP post. Paano natin malaman yung GBP post? 1, 2, 3, 7, 8. 8. Yun yung ano ko dun, coach, yung problem ko. Kasi di ba, ang ginagamit namin na pang schedule yung 1. so parang pag ano ako tawag dito. Scheduler nyo. Nag-schedule ako nung sa Facebook post. Kasama na yun yung GBP. Pero pagdating sa GBP, parang Hmm. na-reject. Hindi siya nagpo-post na rejected yung ano niya. Baka may nilagay ka na phone number. So 8 yung GBP post. And then bilangin mo yung sa competitor, ilagay mo dyan. No? Ito, another competitor, no, mataas yung review. Ito, Acta Group, no? Di siya, ano, marami, ano, pero kung mapansin mo, itong apat, ito, ano ba sa tingin mo yung reason na nag-rank to? Dalawa. Tingnan mo, kung mag-search ako ng traffic management training minsan, hindi makikita yung Google Maps, di ba? Yes. And ito yung naka-ads, si Global Training Services. Ito naman siya. However, pag traffic management course, Queensland, so the reason na nagra-rank to, kasi meron siyang keyword ah, sa GBP name, traffic management. Dito din, meron siyang Workmate Training Academy, no? Ito kasi more on very branded, di ba? Yes, ko. Very branded siya. However, pag pwede naman siyang lagyan ng upskills QLD training, traffic management na keyword, no? Pero ano yan, risky siya pero need ng approval ni client kung gusto niya i-try, no? So hindi naman tayo basta-basta naglalagay diyan. Pero una, provide tayo. Yun nga yung una, audit muna tayo and i-try mo i-audit gamit yung screaming frog. So, once na ma-audit mo, ano nga yung batch mo? Sa batch 4 ka ba? Batch 5? Batch 2. Batch 2 po. Batch 2? Sige, ano kita, invite kita sa group sa batch 5 para may video doon sa sa audit ha. Sige, coach. So, ito, ito yung basis natin dito sa right side. Bali, tuturuan lang kita konti. Itong mga missing HSTS, itong mga security, lahat ng mga security, pwede mo na siyang i-ignore, hindi na yan siya kasali, no? Kasi ano lang naman yan. So ano yung mga opportunity natin talaga is yung mga ito 404, mga ano ba yung naka-no index, kung tama ba?
Tsaka yung mga UR sitemap, pero i-discuss naman natin yan. Unahin lang muna natin yung audit, di ba? Para dahan-dahan lang yung ano. Kasi kung sasabihin ko sa'yo paano i-fix to, ano, ganun, is maano ka na, no? Para step by step Ayos. lang. So, pero ibibigay mo naman sa client mo, di ba? Yung ano, yung audit. Pero ipadaan mo muna sa akin. And yung audit sheet mo, ano yung need. Meron naman tayong template, no, binigay ko. So, ito yung sa technical SEO. So, sa content naman, HTML natin to para HTML ang lahat. So, for example, pag i-export ko to, app skills, and then i-open ko siya as SF Pro. So, pinifilter ko muna to. Yan, filter. And then, tinatanggal ko muna kasi sa ano to sa audit. Tinatanggal ko yung mga XML. So, at saka yung status code na 404 or 301. So, i-ano ko muna to, i-uncheck ko yung 200 para ma-delete ko yung ito. Delete ko muna kasi na-redirect na yan. Gusto ko yung live page na and yung mga non-indexable. Ito. Sakto lang na ano na set siya as no index, oh. Hindi ko alam bakit may no index to. Wala pa siyang laman. Yan, sakto lang. So, delete lang natin yan. Kasi mag-on page audit tayo na. Meron siyang site map. So, ano ba yung mga on-page audit? So, ito, titingnan natin ano yung baka may included na mga category. For example, meron category dito. Wait lang ha. To do. For tayo mag-content audit. Bigyan lang natin to. Category. Itong category is taxonomy, no? Taxonomy, ah, ano kasi ito, if titingnan natin, cannibalizing kasi siya, no? Course category. Saan ba siya nagka-cannibalize? Open natin. Tingnan mo. Traffic control. Traffic control, keyword. No, and ito din, traffic control courses. Tama, no? Yes. So, need natin siya na mano index para hindi siya mag-cannibalize sa dito natin yung keyword. Nakakalito kasi yan. Tingnan mo, konti lang yung content, di ba? Traffic control courses. Ito, konti lang. Pare-pareha lang sila. Tsaka, parang similar talaga. No? Oh? Mm. So, ito yung tinatawag ko na duplicate page. Yan. Taxonomy causing cannibalization. Must no index.
So, basta mga taxonomy, ano pa yung mga taxonomy like, mga tag, mga category, tingnan natin meron ba mga tag dito? Wala naman 'to. Ano pa yung mga need natin no index, cookie policy, yung mga non-SEO, 'no? Like, set no index, mga policy as terms of service, mga privacy policy, 'yan. Ito another, Brian's Vlog, set natin to no index, ano 'to? Ito. Ito tingnan mo, may mga meet our team copy. So, no need tayo mag-ano, mag-duplicate kasi 'to, tingnan mo, meet our team. Kita mo? Opo. So, actually i-check natin siya isa-isa. Form page, ano ba 'to, other courses, fast food. Wow! B, mamatay ka na. Kung makuhaan B, malipong. Mamatay ka na B. So, ito pa, meron pa siya mga dates. Hmm, dapat ano 'to, so mas maganda if ma-delete na 'to siya na date plus direct. Kahit i-redirect na lang 'to, redirect ko yung blog page. Sa mga ang the reason kasi na lilinisin natin is mga wala kasi 'tong kwenta sa SEO, 'no? Ang gusto natin na ma-crawl lang ni Google yung mga importante like ito, maka-focus. Kasi the more pages na hindi importante na ina-allow natin i-crawl ni Google is mag-i-index bloat siya. So, dapat i-set natin yung mga naka-status code na 200, yun lang yung mga important. 'Pag eto, once na ma-remove natin siya sa status code 200, ma-301 natin siya, or non-indexable, so hindi na siya ma-ano, mako-crawl, or ma-index ni Googlebot, 'no? So, yan yung part ng sa technical natin, sa technical cleaning. So, parang ano lang, ito, location, 'no? Sa location pala, add to sitemap natin 'to. Ah, pero, bibigyan kita ng ano, ng sheet para, mas organize. Wait lang, Ito lang, ilagay ko lang dito, main audit. Ito yung main natin. So, andun 'to, makikita natin sa batch 5. So, ilagay lang natin yung mga ano, for example, meron tayong row dito, 'no, like
Hindi kasi siya na-add sa sitemap, wala siya sa sitemap. Itong mga locations. So, i-ano natin 'to, lagay natin, example lang 'to, ha. Pero, not issue, ano yung issue niya? Wala siya sa sitemap, not in sitemap. So, paano natin siya nalaman na wala siya sa sitemap? So, dun sa screaming frog, ito, URLs not in sitemap. So, itong mga itong mga dates dapat i-delete natin 'yan tsaka i-redirect. Itong blank page to is no need na. Leave as is lang natin 'yan. Ito lang yung mga dates. So, ito yung importante, 'no, na ilagay natin sa sitemap. So, recommendation, add in sitemap using, as you plug in. Anong gamit, Yoast or Rangbot? Wala pa po silang ano. Yan. So, lahat ng mga errors na inano natin, for example, ito, set to no index, ito. Ah, dapat may recommendation, tatanungin ka kasi ni client, no? So, make sure na ready ka sa mga ganito, di ba? So, hi, not started. Bali, ito na yung ano mo ni client. Once na, ito kasi yung ano, parang back-end na parang madumi pa sa audit. Pero ito yung ipipresent mo kay client. Ito. Gets mo? Yes, ma'am. Ito, redirect to blog page. Dapat nga ito, sali na to, redirect to blog page. Ah, ito din, same. Yan. So, itong ginagawa natin, ito yung tinatawag na ang nililinis muna natin. Ano yung mga importance lang na dapat. Okay. And then, after that is dito na tayo sa content. Ito yung ginagamit ko din. Ito. Ito yung sa content audit. So, sa ano muna tayo? Tingnan muna natin yung meta title at meta description. No? So, lagyan natin ng duplicate natin to. And then, i-optimize natin siya sa meta title and this. Tanggalin natin yung mga dapat maiwan lang yung mga meta title. Filter muna natin sa ano, sa tanggalin natin itong mga itong index kasi hindi naman natin i-fix yung meta title nila. Ito.
Ito yung title length niya. Ito yung meta description. So, gagawin natin new ano yung optimized na meta title? Di ba? For example, pero audit pa naman tayo. Pwede natin si ChatGPT yung pa-optimize na natin dito. Dapat kasi may mga location tayo, no? For example, Queensland yung location natin. Dapat may nakalagay sa meta title natin na Queensland. Yan. Kung city pages, yung city pages yung ilagay natin. For example, ito, location Rockhampton. Traffic Management Training in Rockhampton, di ba? However, meron tayong mga walang location ito. Traffic Management Implementation, full. No? Dapat isa-isa yun, coach. Kada location. Ito yung titingnan natin. Kasi meron siyang cannibalism. Ito, kita mo, Traffic Management Implementation, Traffic Management Implementation, Traffic Management Implementation Training. Madami siya, no? Mga, ano, tinatawag natin na internal competition. Diba? So, ito, hindi pa naman tayo maglalagay ng optimize meta title. I-check pa naman natin kung ano lang dito yung need natin i-optimize. No? Ano yung sakto na keyword niya. So, ano pa lang naman to, ready pa lang natin yung ano niya, yung bali template. So, ito, i-send ko to sa iyo, editor. And ilagay mo lang yung sa iyo dito, below para hindi ako malito. Dito ha. Okay. So, mag-audit ka muna sa sitemap, sa Screaming Frog. Ito yung sa optimizing meta title sa meta description. Importante din kasi ma-optimize natin yan. Ito kasi yung minsan nakakaligtaan at saka previous SEO is mali yung pagkaano nila, no? Na may internal competition. So, ilalagay ko rin dito yung structured data schema. So, need mo siya. Tingnan mo kung meron mo siyang schema ng local business, organizational, person, ang person sa about page. FAQ, pag merong Q&A, ano ba yung, for example, merong Q&A sa loob ng content, so dapat may FAQ. Parang wala nga. Sample na, hanap tayo. Wala namang FAQ. Ang kulang dito is mga content.
kulang siya ng ano, ng mga supporting content sa overall, 'no. Pero ito talaga yung strategy natin, unahin natin yung audit talaga, 'no. So, eto kasi tanggalin natin dapat hindi siya 'yan. SEO content audit is, paano ba mag-SEO content audit? Dun sa ano training natin i-review mo, 'no, para alam mo ano yung sa refresh, actually nandun naman sa batch 'to, tinuro ko na yung refresh. Pero quick lang na paano ba yung dapat tingnan natin yung headers, isa lang ba yung H1 niya, tsaka may sakto ba yung H2? For example, merong ganitong H2, so hindi naman siya readable, 'di ba? Hmm. So dapat ito yung H2, 'no? Dapat Oo. yung, Dapat kasi mas madali maintindihan yung mga headers, 'di ba? Yung sa yung dati natin na training. Dapat yung mga headers is yung madali maintindihan, ma-readable, mostly apps usefully. So, ito yung problem. Pero overall wala nga siyang masyadong, content, no, although nagra-rank naman. Ito talaga yung dapat natin i-rank yung mga Hervey Bay, Gladstone, Hampton, North Brisbane, Central Coast. So, ang focus natin sa content refresh hindi lahat ng page, kundi ito lang mga location pages, Hervey Bay, tsaka yung mga service pages na 14. Gets mo? yes, ma'am. So, ilagay natin siya, ano ko lang 'to, copy. May checklist naman, pero sobrang dami nito. Sabihin mo sa client, ready na yung audit sheet natin, client. Kailan ako mag-start? Wala pa pong ano. So, lagyan mo siya ng category, kung service page ba siya or local under. Ang local under is yung service area. Ito, local under itong ganito, So, refresh ba, rewrite, or may question ka, i-ask mo lang ako, Sige po. And, basta isulat mo, unang gagawin mo is, yung skimming flag. And then, magawa ka lang ng row dito, katulad dito, no? And, ilagay mo siya dito, yung anong errors. Pangalawa, is isali mo yung ano, page speed. So, isulat mo, ano Page yung page speed speed. ng website? Yan. Tsaka, pang, schema, ito. And then, saan mo yung competitor analysis? Ito ba na? Competitor analysis. Kasi pag, for example, ang problema kasi ng mga SEO, uh, specialist is, hindi nila alam sila, no? So, ito talaga yung baseline natin, yung audit, tsaka yung competitor analysis. Para alam natin ano yung i-fix natin, ano yung tanggalin, ano yung i-add, ano yung, ano, di ba? Yes. So, next is after mo magawa yan, pwede na tayo mag-proceed sa, ah, ano, ah, building, content, sa implementation. So, implement natin, sa content writing.
link building. So, kasama nito citation, sama natin pala yung ano, local SEO, PPP optimization. Like, photos, reviews, post, services. So, isulat mo 'to. Alright, 1 hour na tayo para hindi ka masyadong ma-overload. Okay, Kaya pa ba? coach. Ano na? Anayin ko muna to. Pero ano 'to, magandang training. Yes. Madami yung nagpaano, meron nga yung sa batch 5 si Joyce, first time niya sa e-commerce, 'no? So, dun nag-book siya ng ano, ng session ng ganito sa akin, yan. Dun, meron siyang, nagkaroon siya ng idea ng roadmap, ano yung gagawin kasi in the first place wala siyang alam. Sa sobrang dami ng products, ng pages, hindi niya alam, ano ba yung problem nito, 'no? Anong uunahin? Anong unahin? Ano, content ba, di ba? Yun nga din So, na naguguluhan ako. Ano kayo unahin? so ngayon may idea ka na ano yung unahin mo? Basta anuin ko muna yung audit para ma-send ko kay client. Hindi, ipa-review mo muna sa akin. Sige po. Ha? Yes. Ano dyan, gagawin ko siya ng Loom video para kung tama ba yung ginawa mo, no? Sige. Sige, coach. And ito yung mga ano to do na i-review ni client. Kung approve niya, na-implement mo na, apply mo na. Diretso ka na, redirect na. Paano? Then, tuturuan lang kita paano ba mag-redirect. Or mas maganda if tingnan mo yung ano, video sa ato. Di ba? Para hindi Sige. maubos yung oras mo sa ano, pagturo ko sa inyo ng redirection, abot ng 30 minutes. Na, Sige, coach. sige, sige, Faith. Sige po. Sabihin mo lang ako pag ano, tapos na. Pero kaya Sige mo po. itong matapos ngayon. Kaya mo yan. Pero katapusin pag hindi nagising yung anak ko. Ah, sige, sige. Sige, coach. Ay, saan niyo po sasend yung ano sa, na lang, sa messenger na lang po. Ano ko dito, send ko sa messenger. Yan, send ko na. Sige, coach. Sige, salamat. Thank you po. Thank you. Bye-bye. Send ko yung recording din. Sige po.